Marahil nabalitaan niyo po yung mga nangyayari ngayon dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument at yung paglabas ng ating mga kababayan para sa paghingi ng transparency and accountability at pagpapanagot doon sa mga nasangkot sa mga katiwalian, and yung issue na din po ng pagsasampa ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang basa ninyo dito, Prof? Well, alam mo, Weng, natutuwa ako at maraming sumasama despite the fact na nagsimula yung araw na maulan. Natutuwa ako na kumakapal ang mga tao at talaga naninindigan na about time, mag-iisang taon na rin naman kasi simula nung sinabing mahiya naman kayo, parang wala naman talagang nakukulong at yung mga ginigipit ang mas binibigyan ng atensyon, no? Katulad na lamang dun sa issue ng kay Senator Marcoleta na ang layo naman sa plunder dahil hindi naman government funds yung mga nation na binigay sa kanya at yung mga donors naman ay nag-pay ng taxes, so hindi ko maintindihan kung paano yung kaso yun ang binibigyan nila ng halaga kaysa dun sa flood control. Prof, anong tingin ninyo sa pagbasa ninyo doon sa mga pangyayari po bago sumapit dito sa araw na to? Ano yung nakikita ninyong pinakaugat kaya napilitan ng lumabas ang ating mga kababayan sa kalsada? Alam mo, paikot-ikot na lang hindi natin maintindihan na naglagay ng ICI, hindi naman natin alam kung ano nangyari, bigla na lang nag-fold up, hindi natin nakikita yung report. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, nakikita mo sa Senado, talaga ang girian hindi mo maintindihan. Sa kapilitan na huwag ituloy yung dapat natutuloy, nagkaroon ng girian sa Senado. Saan ka nakakita na partial report, lalagay mo sa plenaryo para pagbotohan? Hindi naman ganun talaga ang procedure ng sa Senado. So makikita mo, lahat ng konektado sa flood control project, gusto nilang kalimutan, gusto nilang isatabi. Hindi naman pwede yun dahil pondo ng taong bayan yung nawawala at hindi nila nasagot. Kasi kaalinsabay nga po nitong issue ng pagsusulong ng investigasyon sa flood control ay yung pagbuhay doon sa kaso kay Senator Marcoleta na una na pong pinawalang bisa ng Commission on Elections dahil decriminalized na daw po yung sinasabing violation niya. Oo, at saka yun, election-related. Paano ang election-related na issue sa ombudsman? Walang kasalanan si Senator Marcoleta, pero hindi ko maintindihan bakit binuhay. At pinalalabas na ang kaso ay plunder. Alam mo, ang kasong plunder, pondo ng bayan yan. Ito ay hindi pondo ng bayan, ito ay pribado. Paano mo magkakasuhan ng plunder? Prof, kasi ang isang nakikita po dito ay yung in the background po ay yung impeachment. Paano po naglalaro dito yung impeachment kay Vice President Sara Duterte at yung pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta in view of his pursuing of the investigation dito sa flood control? Mahalaga si Senator Marcoleta, isa siya sa mga senador na abogado. Yung background na ay mahalaga sa impeachment, no? Pangalawa, pag tinignan mo yung issue ng threshold, mukhang pumapasok, yung mga inaalis nila, kalamihan minority. Yung tumawid na dating minority, na dating majority, sumama sa naging majority under Cayetano, bumalik naman uli sa majority. So, ilan na lang ang naiiwan na talagang minority. Masasabi mo, 6 yung sigurado. Isa dyan si Senator Marcoleta. So, mahalaga siya sa impeachment dahil siya yung isa sa mga titingnan na magli-lead ng pagtatanong na balansyado, whether defense or prosecution.
So makikita natin, doon pala, wala pang decision sa threshold eh. Pero makikita mo doon sa threshold, pilit nilang minimenos. Ang problema niyan na nagawa nila, hindi porque nag-menos ka ng 24 at magiging 22, bababa yung threshold. Yan ay isang naratibo na kanilang pinipresenta, isang naratibo na paulit-ulit na pag bumaba ang total number of senators, bababa yung threshold. Maling-mali yun. Yun ay isang propaganda na linya na pabor sa institution. Going back dito po sa pagpuprotesta ng ating mga kababayan, alam natin na naging biglaan nga po itong mga pagkilos na ito at hindi natin maialis na may mga kababayan tayong tinitingnan itong paglabas ng ating mga kababayan as abala o ay disruption. Do you see it that way po, Prof? Siguro sa isang banda, yung traffic, talagang nagsasakripisyo kahit siguro wala dyan yung mga tao sa EDSA. Meron tayong sektor na nagtatrabaho pa rin, nahihirapan para pumasok at umikot. Pero makikita mo na sila ay sumasang-ayon dahil wala dyan. Sabi nga nung isa, okay ba, lang ang contribution ko, matraffic, pero hindi ako makapunta doon, pero kailangan magtrabaho. So, siguro ang akin na namang pakiusap, alam mo ito sa demokrasya, kailangan minsan tumitig, kailangan minsan lumaban, kailangan minsan magsalita. Sa tingin ko ito yung panahon na kasukdulan na parang isinasatabi ang taong bayan at parati na lamang linoloko ang taong bayan. So ako'y natutuwa na maraming tumatayo at sumasali dyan. Sana dumami pa ang lalabas, lalo na pagkatapos ng opisina, dahil ito ay buhay natin. Ito ay ang kabuhayan ng ating bansa. Napakahirap po na nagtatrabaho tayo, nagpapakahirap tayo, tapos yung binabahid ating buwis ay ninanakaw, ayaw sa hotel kung saan napunta. Imagine nyo yung contribution sa PhilHealth, kasi lamang insurance sa bangko, bilang nawala, na hindi sila sinasabi kung saan ginamit. Pero pwede ba naman yun? Lahat tayo nagpapakahirap dito sa ating ginagawang trabaho. Prof, sa mga nakalipas na mga pagkakataon ay may mga pagkilos na rin pong ginawa yung ating mga kababayan. Sa pag-analisa po ninyo, ano ang kaibahan nitong nangyaring pagkilos ngayong araw na ito? Well, itong pagkilos na ito ay nabulaga lahat. Nung narinig ko na mga alas 3 merong pagalaw na at bago alas 8 marami nang pumupunta dyan. Ako'y nagulat, no? Sabi ko, sino itong grupong ito? Kasi kailangan mo ng disiplina para magawa yung ginawa kaninang umaga. So ako'y natutuwa na may grupong naglakas loob, lalo na galing yan sa isang white ribbon rally nung linggo na nag-break out. Ito, pinapakita talaga na kayang mag-lead nung mga unang bumaba dyan. At ang tao, pag nakita na marami hindi umaalis, sa tingin ko pwede natin achieve yung dati pa nating gustong ma-achieve as early as November of 2025. So, matagal-tagal na rin naman tayo sumasama sa mga ganyan, pero ngayon lang talagang ako'y nagdala at nagulat, sabay nagulat dito sa mga pangyayari ngayong araw na ito. Opo. Prof, kung sabihin po natin na may gawing hakbang ang pamahalaan para pahupain ang pagkadismaya ng ating mga kababayan, ano po yun?
sa tingin ko, kailangan magsalita sila ng katotohanan. Di ba? Yung sinasabi na accountability, ang ibig sabihin ng talakip doon ang magsabi sa taong bayan, anong nangyari sa pundo namin, sa anak nila. Kailangan may pagsisisi at kailangan may justice. Hindi pwede yung ginagawa ng ombudsman na kung sino-sino lamang ang gusto niyang tingnan, hindi patas. Alam mo, ang hustisya kailangan maging patas. Ang hustisya kailangan nasasaayon sa talagang nanloko sa taong bayan. Ito ay isang panloloko. Ito ay isang sindikato na kumamal ng pondo ng bayan. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na namomonitor tayo ngayon ng Malacanang, ano po ang pwede ninyong ipayo sa administrasyon? Well, unang-una, sabihin ni Presidente, sino ba nag-utos nito? Kasi imposible, wala siyang alam. Dahil siya nagsasabit ng budget at pumipirma ng budget. So, sa pula at sa katupusan, may inumbra ng Pangulo. Pangalawa, ako'y nakikiusap kay dating Speaker Martin Romualdez. Huwag na ako kayo mag-threaten na pag ako'y bumagsak, hindi lang ako. No? Napakahalaga na sabihin niya ano nangyari. At saka kahit doon sa mga naging Senate President, Senate President Mig Subiri, no? At kayo ay kasama nung nagsimula itong operasyon na ito. Naandyan rin si Senate President Chis Escudero. So hindi naman pwedeng si Presidente lamang yan. Yung mga pinuno ng both chambers ng Kongreso, sama sila dyan dahil dumaan sa kanila yung budget. At makikita naman talaga natin kung anong budget yung ang laki ng insertion. Prof, naalala ko lang, isa doon sa sinabi ng Office of the Ombudsman kahapon ni Ombudsman Remulla ay yung inaprubahan na maging state witness itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Makatwiran po ba? Well, sa akin, delayed. Delayed na yun kasi biro mo, may isang namatay na undersecretary at hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kang alam dito sa nangyari dahil ahensya mo yan. So, bakit ngayon lang siya naging state witness? No? Bakit ngayon lang? Samantalang almost a year na itong usapan na ito. Lumalabas yung anak niya, lumabas yung porsyento niya. So, hindi ko alam kung nag-state witness lang siya para mawalan ng kaso. Hindi naman usual state. Pero alam ko, ang mangyari niyan, itin lang ang ilang mga critics ng administration para sila maikulong. Ayan. Huling punto na lang po, baka may mensahe kayo na gustong iparating po sa ating mga kababayan, Prof. Maraming salamat uli, no? Ako'y nananawagan sa mga Pilipino nagmamahal sa bansa na ito. Nandyan po ang mga tao, lumabas na. Ang chance nga ikulong mga kurakot. Siguro ho, samahan nyo, apil pupunta dyan, no? Mamayang gabi. Magsama-sama po tayo at ipakita natin sa buong mundo na hindi patay ang people power sa Pilipinas, na tayo on our own. Kahit leaderless siya nagsimula, gusto nating maayos ang ating bansa. Alam mo niyo yung sobra-sobrang utang nitong administrasyon na ito, napakakawawa ang ating mga apo. No? Nakakalungkot ang nangyari. So, kung kayo ay nag-iisip, paano ba ang bukas ng Pilipino? Pumunta po kayo sa EDSA at magkita-kita tayo doon. Maraming salamat po sa panahon, Professor Malu. Salamat!
Yan po si Magandang hapon. si Professor Maluti Kia, isang political analyst po ang ating nakapanayam at natalakay nga po namin ang kaniyang mga pananaw dito sa mga pagkilos na ginagawa ng ating mga kababayan sa bahagi ng EDSA People Power Monument.